Hi guys! Welcome back to our second video. Ngayon naman, we're going to use extrusion tools. Ang pinagkaiba nito sa sandbox, dito hindi tayo manghuhula o magkocontrol ng shape ng paisa-isa. Meron tayong sinusunod na exact guide or specific curve profile kumpara sa naging freehand workflow natin kanina. Okay, let's start. Need muna natin gumawa ng rectangle base. Let's type 43 meters by 12 meters. Maglagay tayo ng line sa gitna for our center guide. Then sa baba, line to the left by 7.5 meters and ganun din sa kabilang side. Gawa tayo ng curve profile, drag it up to the midpoint. Then gawa tayo sa baba from midpoint. Then hilahin lang natin. And type 1.3, same with the other side. Sa side naman, let's have our guide. Around 3.8, same sa kabila. Then, let's create a curve around 1.15. Gawin din natin sa kabila. Ngayon, let's erase the guidelines until the profile lines remain. Tandaan nyo to guys ha. Dapat walang may iwang straight lines dito para mag-work ang tool natin. Copy muna natin ang natapos nating mukha ng curve profile. Mga 10 meters. Para naman sa curves profile sa gilid, press the up arrow key sa keyboard nyo para mag-lock ang vertical movement. Type natin 0.75. Then, gawin din natin sa kabila. Now that we have our profile, ready na natin gamitin ang extrusion tools. So, I will show you some mistakes that you can encounter with the extension. So, kapag click lang kayo ng click, ito kadalasan yung mangyayari. So, di niya makukuha yung gusto niyang sheet. So, that's why, here are some tips. So, dapat same color sila, yung front profile mo at saka yung sa likod para mag-click sila. Yes, need to reverse. Click no. Click no muna ulit, then another no.
Ayan, for the roof skin, let's adjust the thickness. Try natin 0.06 meters. Ay, masyadong manipis. Let's change it to 0.50 meters. Then like our first method, select lines to tube ulit via JHS power bar. Para sa primary structure, done, adjust nyo lang ang position para sumakto. Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo ang another way kung paano gumawa ng structural support using extrude rails by face. May inihanda akong square surface dito bilang sample profiles natin. Select the face, click the tool, select OK, and look at that. Gagawa agad siya ng geometric grid system. Let's explore the settings more para makita niyo ang iba't ibang styles. Copy muna natin to. Subukan naman nating piliin ang yes. See, nawala yung quad faces natin at iba ang naging bagsak ng grid structure. Kung i-reset naman natin, piliin natin ang smooth, magiging ganito naman ang kinalabasan niya. Let's add some thickness and structural support. Subukan naman natin ang isa pang configuration ng selection. Click the second option under the extrusion menu. Select the curves. Then click OK. Choose lattice and select ready. Ang astig dito, pwede nyo palitan ang lattice structural material nyo at sa paint material naman, let's choose glass.
instant glass roof na kaagad ang labas nito. Bonus trick naman para sa columns nyo para hindi nyo na kailangan mag-trim o mag-cut manual kung lumagpas man sila sa bubong nyo. Click the tool called Extrude Edges by Vector to Object. Select the top face of your column. Click No, and boom, automatic siyang hihinto at susunod sa hugis ng ilalim ng bubong nyo. Ayun lang, sobrang daming pwedeng gawin gamit ang extrusion tools. See you next on our video for our third method.